Sa isang bansang sagana sa kultura, kasaysayan, at alamat, may mga lugar sa Pilipinas na hindi lang basta destinasyon, kundi mga taguan ng mga lihim na hindi basta-basta ibinubunyag. Sa likod ng katahimikan ng mga lumang kalsada, sa ilalim ng mga libingang bato, at sa gitna ng mga bundok, may mga kwento ng kababalaghan na hanggang ngayon ay walang paliwanag. Ito ang mga kwentong hindi basta isinulat, kundi ibinulong, ipinasa, at minsan nasaksihan ng mga mapangahas. Bakit may mga tambol na tumutunog sa Intramuros kahit walang parada? Totoo nga bang may ginintuang lungga sa Mindoro na nagpapakita lamang sa mga mapagkumbaba? At sino ang babaeng nakaputi na lumilitaw sa Calle Crisologo tuwing hating gabi? Sa video na ito, tuklasin natin ang 7 kababalaghan sa Pilipinas. Mga kwentong hindi mo mababasa sa aklat ng kasaysayan pero babago sa paningin mo sa realidad. At bago natin simulan ng kwento, maaari mo bang pindutin ang like button? Dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator. At mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. The Silent Town of Vigan After Midnight. Sa mga makikitid na kalye ng Vigan, sa oras na ang mundo ay natutulog, may isang lihim na hindi ipinapakita sa mga turista. Ayon sa matatandang residente, kapag sumapit ang 12 ng hating gabi, ang mga kalye ng Calle Crisologo ay tila nababalutan ng ibang dimensyon. Nagsisimula ito sa malamig na simoy ng hangin na biglang dumarampi sa batong kalsada at sa tila pagkupas ng mga ilaw sa lansangan na parang unti-unting lumulubog sa dilim ang buong bayan. Sa oras na iyon, maririnig ang kaluskos ng mga kabayong walang sakay, ang tunog ng gulong ng kalesa sa batong daan. Kahit wala namang kalesang dumaraan, may ilang nagsasabing nakakita sila ng mga anino ng mga Kastilang sundalo, nagmamartsa at nakatanaw sa malayo, tila naghahanap ng kung anong nawala sa kanila. Isang gabing tahimik, may binatang turista ang nagpaiwan upang kuhanan ng video ang kahabaan ng Calle Crisologo. Ngunit sa kanyang footage, makikitang sa likod niya ay may babaeng nakasuot ng puting saya, dahan-dahang lumalapit habang siya ay abala sa pag-record. Nang siya'y lumingon, wala ni anong tao. Ngunit sa replay, naroon ang babae, nakatitig sa kanya at dahan-dahang ngumingiti. Kinabukasan, dinala niya ito sa isang matanda sa lugar. Iisa lang ang sinabi nito. Iyang si Maria. Matagal nang hindi matahimik. Isa siya sa mga nawala noong panahon ng digmaan. At minsan, nagpapakita siya sa mga kaluluwang hindi taga rito. Simula noon, wala nang bumalik sa Vigan ng mag-isa, lalo na kung lampas hating gabi. Kung ikaw ay bibisita sa Vigan, siguraduhin wala ka na sa kalye pagsapit ng hating gabi. Dahil minsan, ang tahimik na bayan ay may mga tinig na hindi para sa pandinig ng tao. The Cursed Tomb of Nagcarlan Underground Cemetery, Laguna. Sa paanan ng bundok sa Nagcarlan, Laguna, may isang sementeryong may kakaibang estruktura, isang libingang nasa ilalim ng lupa. Sa araw, ito'y tahimik na pook ng kasaysayan, ngunit sa gabi, isa itong pinto ng kababalaghan. Ayon sa alamat, may isang selyadong nicho sa ilalim ng Nagcarlan Underground Cemetery na mahigpit na ipinagbabawal